Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Kiao Mu ay nagsabi, saan pa ba ito manggagaling? Pumasok ito sa bintana. Huwag kang palilinlang sa mataba nitong itsura, puro balahibo lang yan. Kaya nitong dumaan sa pinakamaliit na siwang ng bintana. Ano po ang pangalan niyo, matandang Ginoo? Nakita ko po kayong nagbabasa ng maraming aklat dito sa makalangit na bilangguan, siguro po ay may mataas kayong pinagmulan. Sumagot si Haiwuya, Haiwuya. Wala namang kahanga-hanga ang pinagmulan ko. 30 taon na akong narito, kaya pamilyar na ako sa mga tao rito. Sa isipan ni Kiao Mu, ang teknikang espiriturhino ng banal na mandirigma ay tumutugon. Miyembro ba siya ng lipunang mandirigma? Pero tila ranggosyam lang siya. Sabi ni Kiao Mu, ganoon ba? Kung gayon, isa ka ng veterano rito. Maaari mo ba akong gabayan? Tumugon si Haiwuya, hehe, mukhang magkasundo tayo. May dala akong aklat medikal. Hindi nito kayang pagalingin ang iyong nasirang meridyano, pero maaari nitong mapawi kahit paano ang iyong. Ay grabe, nabasa niya agad ang problema ng katawan ko sa isang tingin lang. Ang matandang ito ay hindi basta-basta. Biglang may bantay na nagsabi, Kiao Zong, ipinapatawag ka ni Warden Wei. Sumagot si Kiao Mu, wala nang silbi ang mga kasanayang medikal, wala na akong pag-asa. Sabi ni Haiwuya, ang pinakamagaling na banal na investigador sa mundo, si Wei En, ay siya mismong mag-imbestiga sa iyo. Anong krimen ang ginawa mo? Lumingon si Kiao Mu at sinabing pagpatay sa hari. Habang papalayo si Kiao Mu, napabulong si Haiwuya, ang batang ito ano kaya ang pinagmulan niya? Hawak niya ang aklat sa kamay. Dumating si Wu Qiangkun at nagsabi, Haiwuya, matagal na. Sabi ni Haiwuya, Wu Qiangkun. Anong ginagawa mo rito? Sumagot si Wu Qiangkun, mahaba ang kwento, nakahanap ka na ba ng tagapagmana para sa iyong teknik? Sabi ni Haiwuya, anong klaseng tanong yan? Kung may nararapat na tagapagmana na ako, hindi na sana ako. Sabi ni Wu Qiangkun, kung wala pa, gusto ng banal na mandirigma na ipamana mo na ang iyong teknik. Sabi ni Haiwuya, galing mismo sa banal na mandirigma. Sino ang napili? Sagot ni Wu Qiangkun, si Kiao Zong. Habang papalapit si Kiao Mu kay Warden Wei, may opisyal na nagsabi, Warden Wei, narito na po ang tao. Sabi ni Warden Wei, mabuti. Maaari na kayong umalis. Umupo si Kiao Mu at sinabing, pinapahirapan niyo lang ba ako? Bilisan na natin ito. Kahit anong gawin niyo, hindi ako kikibo, kung hindi, talo ako. Ang pinakamagaling na banal na investigador sa mundo, si Wei En, ay nagsabi, ikaw ba ang nagbalak na paslangin ang kanyang kamahalan? Nataranta si Kiao Mu at nag-isip, aba, Diyos ko. Ang lakas ng presensyang ito. Isa siyang martial artist ng banal na antas. Mas malakas pa siya kaysa kay Chuxing. Sabi ni banal na investigador Wei En, matapang ka. Matagal na kitang gustong makilala. Panalo na ako sa puntong ito, ang naisip ni Kiao Mu. Sabi ni Wei En, narinig ko na pinagsabihan mo raw ang mga immortal sa sekta ng Xuantian. Napakahusay. Ha 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 ha. Huwag kang kabahan, nais lang ng emperador na maintindihan ko ang kalagayan ng pamilya Kiao. Tanong ni Kiao Mu, ha? Ibig sabihin ayaw pala akong ipapatay ng emperador. Sumagot si Wei En, paano mangyayari yon? Isa kang bilanggong hinatulan na ng kamatayan. Hindi na kailangan ng paglilitis, kumbinsido na ang lahat. May inihanda akong masaganang hapunan doon. Kumain muna tayo habang nag-uusap. Sabi ni Kiao Mu, huling hapunan. Kung ganoon, makakapagpahinga na ako. Tara na. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng alam ko. 2 oras ang lumipas. Binasa ni Wei En ang isang liham at sinabing, kaya, Ginoong Kiao, ibig mong sabihin ay ang pamilya Kiao ay isang malaking angkan na matagal nang naninirahang lihim, pagalagala, at walang permanenteng tirahan. Na ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa mga bundok, kagubatan, o mga isla sa ibayong dagat. Hindi man kalakihan ang angkan, ngunit mahigpit ang mga tuntunin sa pamilya ninyo at maraming aral ang ipinasa mula pa noon na pinapahalagahan ang disiplina sa sarili. Ang mga ninuno mo ay hindi naging tanyag, ngunit mga maestro ng sining ng pakikipaglaban na walang pakialam sa yaman at katanyagan. Habang umiinom mula sa banga si Kiao Mu, tama yan. Sabi ni Wei En, kung hindi ko lang mismo nakita, mahirap paniwalaan. Anong klaseng pamilya ang magmamana ng kasabihang, ang mamatay ng marangal ay isang dangal?
Tunay ngang pambihira at kahanga-hanga ang Angkang Kiao. Salamat sa oras mo ngayon, Ginoong Kiao. Ipapa-escort na kita pabalik sa selda, wika ni banal na investigador Wei En. Tanong ni Kiao Mu, pwede ko bang isama ang manok na ito? Sagot ni Wei En, syempre. Ipapabalot ko ito para sa'yo. Sabi ni Kiao Mu, mapagbigay talaga ang investigador, habang masayang naglakad palayo, at si Wei En ay seryosong tumingin sa kanya. Biglang may batang lalaki na nagsalita, Bayani Kiao, ang pangalan ko po ay Bantay Bilangguan Fangyu. Narinig ko na po ang tungkol sa inyong pamilya, at hanga ako sa inyong katapatan at integridad. Bayani Kiao, kung may kailangan po kayo sa hinaharap, sabihin nyo lang. Bayani Kiao, mukhang mabigat ang litson manok na ito, ako na po ang magdadala nito para sa inyo. Sabi ni Kiao Mu, sandali, isa kang bantay sa bilangguan. Angkop ba na maging ganoon kakagalang sa akin, isang bilanggong hinatulan ng kamatayan? Sumagot si Fang Yuan, syempre po, angkop iyon. Matagal ko nang hinahangaan ang mga bayani tulad ni Bayani Kiao mula pagkabata. Ilang sandali pa, sinabi ni Kiao Mu, matandang hay, may dala akong masarap para sa iyo, habang inilalapag ang pagkain sa harap ng selda ni Hai Wuya. Sabi ni Hai Wuya, ang amoy na ito ba ay honey glazed roast chicken mula sa restoran sa kabisera. Hindi ako tumatanggap ng regalo ng walang dahilan. Ano ito? Sagot ni Kiao Mu, ayokong may utang na loob. Nagtanong si Hai Wuya, dahil ba ito sa aklat medikal? Pero hindi mo naman ginamit iyon. Sumagot si Kiao Mu, tinanggap ko na ang kabutihan mo at sapat na yon. Sa isip ni Hai Wuya, isa siyang diretsong tao. Kung siya nga siguro. Naalala niya ang sinabi noon ni Wu Qiangkun sa kanya. Mahinang sabi ni Hai Wuya, Kiao Zong. Hindi ba siya ang bilanggong hinatulan ng kamatayan na sumuway sa sekta ng mga immortal? Hinatulan na siya ng kamatayan. Kahit pa matutunan niya ang aking teknik, anong silbi nito? Noon ay sinabi ni Wu Qiangkun, 3 dekada ka na sa makalangit na bilangguan, hindi ka ba rin ba hinatulan ng kamatayan? Sayang lang ba ang 30 taon mo rito? Sagot ni Hai Wuya, ngunit ang teknik ko ay kakaiba, hindi tulad ng sinaunang o makabagong sining ng pakikipaglaban, at hindi pa ito ganap na perpekto. Ang pagmamadali sa paghasa ay maaaring magdulot ng pagkasira ng enerhiya, o mas malala pa, pagsabog ng katawan. Sagot ni Wu Qiangkun, ang desisyon kung ipapasa mo ang daan ay utos ng lipunang mandirigma, pero sa huli, ikaw pa rin ang magpapasya. Tungkol naman sa kung siya'y matututo at gaano siya kagaling nasa kagustuhan na yon ni Kiao Zong. Isinapuso ni Hai Wuya, hindi ko inakalang ang batang ito, na malapit ng mamatay, ay magiging ganoon na lang karelax. Si Kiao Mu naman, masaya ang loob, iniisip, busogin ang tiyan, magpahinga, at pagkatapos ay maglakad papunta sa bitayan. Mahinang sabi ni Hai Wuya, marahil kaya nga niyang matutunan ang teknik ko. Sabi ni banal na investigador Wei En, matatag ang ugali ni Kiao Zong, katulad ni Hai Wuya. Sagot ni Fang Yuan, hindi po ba, Ginoo? Sa isipan ni Wei En, ang mga salaysay ni Kiao Zong tungkol sa kanyang pamilya ay punang butas. Hindi na nakapagtataka kung imbento lamang niya yon. Ngunit ang mga kwento ukol sa pamilyang Kiao sa mundong mandirigma ay totoo. Mahirap makuha ang impormasyong hinahanap ng kanyang kamahalan. Tinanong ni banal na investigador Wei En, sa bagay, kamusta si Ginoong Hai nitong mga nakaraang araw? Sabi ni Fang Yuan, nagbabasa pa rin siya. Parang bumalik pa nga siya sa ranggo 8 kamakailan. Sabi ni Wei En, hindi ba ranggo siyam siya dati? Lagpas 80 taon na siya, at patuloy pa ring lumalakas. Samantala sa loob ng bilangguan, nagsimulang maglabas ng malakas na aura si Hai Wuya. Tinanong ni Kiao Mu, anong nangyayari? Mabilis ang pag-angat ng kanyang antas, ranggo 8, ranggo 7. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas. Sabi ni Hai Wuya, Kiao Zong, may gustong ipamana sa iyo ang isang tao, ang kabuuan ng aking kaalaman sa buhay. Sa isipan ni Kiao Mu, mukhang dumating na ang teknik na ipinangako ng lipunang mandirigma. Sabi ni Kiao Mu ng malakas, hindi na ako magpapakipot. Maari ko bang malaman kung anong uri ng pambihirang teknik ito? Sagot ni Hai Wuya, hindi ito matatawag na pambihirang teknik. Ngunit maari itong ituring na pamamaraan ng walang kamatayan. Nagulat si Kiao Mu at nagsabi, ha? Ang teknik na ituturo mo sa akin. Ito ba ang immortality punch? Sagot ni Hai Wuya, ang immortality punch ng pamilya Kiao. Ngayon na sinabi mo, Kiao rin ang apelyido mo, hindi ba? Alam mo ba kung saan nagmula ang immortality punch? At bakit tanging teknik na ito ang may katangian na hindi nababawasan ang sigla sa pagtanda?
Sabi ni Kiao Mu, narinig ko na yon. Parang ipinasa raw ng isang immortal na Daoist. Teka, immortal. Sabi ni Haiwuya, sa katunayan, sa siyam na dakilang sekta ng mga immortal, may isa na tinatawag na sekta ng pamatagalang buhay. Ang mga tagasunod ng sekta ng pamatagalang buhay ay nagsaliksik tungkol sa pagsasanib ng sining ng pakikipaglaban at ng daan ng mga immortal, at doon nila nilikha ang kasulatan ng Immortality Punch. Ngunit hindi ito lubusang natapos, kaya't iniwan nila ang kasulatan, at sa kalaunan, napunta sa pamilya Kiao ang teknik na ito. Sa isip ni Kiao Mu, ang Immortality Punch hindi pa pala kumpleto. At iniwan pa ng mga tagasanay na may mahabang buhay. Sabi ni Kiao Mu ng malakas, teka lang. Ginoong Hai, sinabi mo kanina na ang ituturo mo ay isang paraan ng walang kamatayan. Ibig mo bang sabihin na tapos mo ang landas na hindi natapos ng Immortality Punch? Sagot ni Haiwuya, karaniwan na sa mga mandirigma ang humina habang tumatanda. Ngunit kung ang sigla ay patuloy na lumalakas, kung ganoon ano sa tingin mo yon? Habang nagsasalita, sumibol ang mga bulaklak sa lupa sa bawat dampi ng kanyang kamay. Napabulala si Kiao Mu, naiintindihan ko. Ang prinsipyo ng Immortality Punch ay tulad ng isang lobo na hugis tao, isinasara ang buong sigla sa loob ng katawan, pinapabagal ang pagkasira, at pinahahaba ang buhay. Ngunit kapag may tagas, ang naipong sigla ay mabilis na nauubos, at ang tao ay mabilis na nanghihina. Bagamat ito ay mapanganib, ang sugal ay, hanggat kaya mong kontrolin ito, maaari mong mapahaba ang iyong buhay. Kung ikukumpara, Ginoong Hai, hindi mo kailangang ikulong ang sigla, pero patuloy pa rin itong tumataas. Taon-taon, mas mataas kaysa noong nakaraan. Habang tumataas ang dami ng sigla, mas humahaba ang buhay ng tao. Turuan mo na ako agad. Ito talaga ay isang paraan ng walang kamatayan. Ano ang pangalan ng teknik na ito? Sagot ni Haiwuya, tinatawag ko itong Human Dao Scripture. Ngunit hindi pa ito lubusang nabuo, kaya pansamantala, tawagin muna nating kasulatan ng hari ng bundok Sumeru. Nagtanong si Kiao Mu, matandang Hai, seryoso ka ba? Isang teknik, dalawang pangalan. Isa ba ito sa mga teknik na kailangan munang pangalanan bago ito mapag-aralan? Sagot ni Haiwuya, noong una, pinangalanan ko itong kasulatan ng hari ng bundok Sumeru, ngunit ang bundok Sumeru ay napakaliit upang saluhin ang aking konsepto ng landas ng mandirigma na siyang daan ng tao. Kaya pinangalanan ko itong muli bilang Human Dao Scripture. Sa aking pananaw, ang teknik na ito ay magiging landas ng sining ng pakikipaglaban na maaaring pag-aralan ng kahit pa may mababang kakayahan ang isang tao, basta't meron siyang tiyaga, maaari pa rin siyang magsanay nito, bagamat mas mabagal ang pag-unlad. Kaya't ang Human Dao Scripture na ito ay hindi lamang paraan ng walang kamatayan para sa mga mandirigma, kundi isa ring paraan ng walang kamatayan para sa mismong sining ng pakikipaglaban. Tumingin si Kiao Mu sa malakas na aura ni Haiwuya at mahina niyang bulong, sobrang nakakasilaw. Aba, nakapagyabang talaga siya. Nagpatuloy si Haiwuya, ngunit ako mismo ang lumikha ng teknik na ito at hindi pa ito. Kapag inaral mo ito, maaaring maligaw ka, makaranas ng pagkasira ng panloob na enerhiya at mamatay. Sabi ni Kiao Mu, ano ngayon? Kamatayan lang naman iyon. Ako si Kiao Zong, hinahangad ko ito. Idineklara ni Haiwuya, magaling. Sa ganoong kaso, handa ka na ba? Sabi ni Kiao Mu, buong-buo ang aking kahandaan. Sabi ni Haiwuya, ihayag mo ang iyong pangarap, hindi ang iyong pilosopiya sa sining ng pakikipaglaban. Bakit ka nagsasanay ng martial arts? Bigla, parang binigwasan ng realidad si Kiao Mu. Nagreklamo si Kiao Mu, bakit parang may pa-exam? Sumagot si Haiwuya, syempre. Dahil hindi pa talaga kita lubusang nauunawaan. Isa kang bilanggong hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa hari, ngunit ikaw ay naghahangad ng walang kamatayan. Hindi ba't salungat iyon? Sumagot si Kiao Mu, bakit kailangan ko pa ng dahilan para hangarin ang walang kamatayan? Lahat naman ng tao gusto iyon. Ayos na rin ang makita ang isang paraan ng walang kamatayan bago ako mamatay. Sa isip niya, nakakainis, gagawa na lang ako ng kwento para makalusot. Nagkatitigan sina Kiao Mu at Haiwuya. Huminga ng malalim si Kiao Mu. Sabi ni Kiao Mu, nagsasanay ako para lang lumakas. Palakihin at patigasin ang aking kamao, iyon ang layunin ko. Sa isip ni Haiwuya, isa pa kaya itong banal na mandirigma? Tumayo si Kiao Mu at nagsabi, dahil masyadong maraming kawalang katarungan sa mundo.
tanging kapag sapat na laki ang iyong kamao, saka ka lamang makakatindig at magagawang gamitin ang iyong kamao para itama ang mga mali kapag may harap-harapang kawalan ng katarungan. Sabi ni Kiao Mu, kung ang kamao mo ay hindi sapat ang laki, at kulang ang iyong kakayahan, ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring humantong sa sarili mong kamatayan. Hindi mo rin maililigtas ang iba at maaaring madamay pa ang iyong mga mahal sa buhay. Ang hinahangad ko lang ay isang malinis na konsensya at ang katuwiran ng mundong pantao. Napamaang si Hai Wuya. Biglang bulalas ni Kiao Mu, aya, tapos na ako, tapos na ako. Ginoong Hai, may iba ka pa bang tanong? Sa isip niya, nakakahiya. Nangangaliskis ako sa kilig. Kakamot, kakamot. Seryosong pinagmasdan ni Hai Wuya si Kiao Mu habang kinakamot nito ang sarili at sinabi, ang pagsunod sa puso at paghahanap ng katuwiran, kahanga-hanga talaga. Iyon. Sa isip ni Kiao Mu, mula nang dumating ako sa mundong ito at naranasan ang napakaraming kamatayan, bawat isa sa mga iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay. Sabi ni Kiao Mu, maraming salamat, Ginoong Hai, habang kinukuha ang kasulatan. Sa isip niya, mahirap ang buhay, mangmang ang tao, at di makatarungan ang mundo. Kung hindi ako magsisikap para sa mas maayos na bukas, kahit sino'y maaaring pumatay sa akin. Handa akong mamatay, pero hindi ko matanggap na mamamatay lang basta-basta. Ang kawalang katarungang ito ay nagtayo na ng mataas na pader sa aking puso. Darating ang araw, dudurugin ko rin ang pader na ito. Biglang bumagsak si Fang Yuan mula sa itaas at napasigaw sa sakit, wah! Ang sakit! Sobrang naaliw ako sa pakikinig kaya nadulas ako. Kinuha lang ni Bayani Kiao ang manok. Nag-alala akong mauuhaw siya, kaya dinalhan ko siya ng alak. Hindi ko sinasadya ang makinig di. Sabi ni Hai Wuya, alam na niya ngayon ang tungkol sa Human Dao Scripture. Anong gagawin mo sa kanya? Sa isip ni Hai Wuya, bagamat tuluyang naputol ang mga ugat ni Kiao Zong, napakadaling para sa kanya ang pumatay ng gwardiya sa bilanggo. Sumagot si Kiao Mu, gawan siya ng paraan. Bakit ko siya kailangang gawa ng paraan? Tayong dalawa ay mga bilanggo lamang sa makalangit na bilangguan. Hindi atin ang bilangguang ito. Karaniwan lang na may bantay sa paligid. Bukod pa riyan, hindi ba't gusto mong gawing walang kamatayan ang landas ng pakikipaglaban? Habang kinukuha ang banga ng alak kay Fang Yuan, sabi ni Kiao muna para bang nasa isang komersyal, matandang Hai, inumin mo ito. At dapat itong ibahagi para mapag-aralan ng lahat. Tanging sa ganitong paraan ito maaaring tawaging Human Dao Scripture. Sabi ni Hai Wuya, ang tunay na kaibigan ay lumalabas sa oras ng pangangailangan. Habang nilalaro ang kanyang manipis na balbas, naisip ni Hai Wuya, tama ang kutob ko sa kanya. Sayang lang. Pareho kaming mga taong malapit ng mamatay. Napakaraming oras at pagsisikap ang ginugol ko sa pagbuo ng Human Dao Scripture. Sa bawat antas, nadodoble ang kinakailangang panahon. Tatlong dekada na akong nakakulong sa Heavenly Prison at nasa ika-4 na antas pa lang ako. Lahat ng susunod ay haka-haka na lang. Bago ako mamatay, natupad mo ang pangarap kong maikalat ang Dao. Wala na akong panghihinayang. Sabay uminom sina Hai Wuya, Fang Yuan at Kiao Mu. Sa ibang tagpo, tinitigan ni Emperador Yonghe ng Dayan ang People's King's Sword at sinabi sa sarili, ang espadang hari ng sangkatauhan. Ipinangalan ito ng ating tagapagtatag. Ano kaya ang layunin niya? Nang lumitaw si Kiao Zong, bakit biglang tumugon ang espada? Ayon sa mga tala, ang pamilya Kiao ay isang nakatagong dakilang angkan at tila maraming matatandang kasapi. Sayang lang at hindi pa pumapasok si Kiao Zong sa ikatlong ranggo ng Divine Refinement. Mukhang hindi rin magtatagumpay ang angkang ito. Biglang nagsalita ang Flying Fish Guard na si Chuxing, kamahalan, may balita mula sa Heavenly Prison, nakamit ni Hai Wuya ang panibagong tagumpay at muling pumasok sa ikapitong. Sa mga nagdaang araw, madalas siyang kausap ni Kiao Zong, at laging nag-uusap ng pribado ang dalawa. Tumalikod si Emperador Yonghe at nagsabi, si Hai Wuya. 3 dekada na siya sa Heavenly Prison, hindi ba? Dating Minister of Rights, at higit 80 taong gulang na. Kung hindi siya makakalabas, mamamatay siya sa loob. Sige na. Ibalik na siya. Sabi ni Chuxing, nauunawaan ko. Paano naman si Kiao Zong? Pilit na namang nananawagan ang mga tao mula sa Grand Dao Sectly. Biglang may narinig ang emperador mula sa People's King's Sword. Isang bulong, ipapatay siya. Ilang sandali ang lumipas.
Sa labas, tahimik na nakatayo si Kiao Mu habang tinitingnan ang mga tao. Nakatitig sa kanya ang tagapugot. Naisip ni Fang Yuan, matandang Kiao, mananatili kang buhay sa akin. Idineklara ng warden ng Heavenly Prison na si Qin Shiking, si Kiao Zong ay nagtangkang patayin ang kanyang kamahalan at nilapastangan ang mga Diyos at mga immortal. Hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Sa utos ng emperador, ibinagsak niya ang token ng pagpapatupad. Pugutan. Lumapit ang tagapugot at nagsabi, luhod. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Kiao Mu at tinangkang paluhurin ito. Tiningnan siya ni Kiao Mu at nagsabi, ang pumatay ng tao ay simpleng pagpugot lang ng ulo. Maaari mong kunin ang buhay kong ito. Pero matigas ang tuhod ko, hindi ako makaluhod. Nahihirapan ang tagapugot habang nanginginig. Gulat ang mga tao. Sabi ng isang lalaking may malaking ilong, ngayon lang ako nakakita ng taong hindi lumuhod sa harap ng kamatayan. Sabi ng kanyang kaibigan, malapit na siyang mamatay pero ayaw pa ring aminin ang kanyang kasalanan. May paninindigan ang mandirigmang ito. Dagdag ng kanyang asawa, hindi sumusuko sa kamatayan, tunay na lalaki. Sigaw ng tagapugot habang nahihirapan, malapit na siyang mamatay. Ano pang silbi ng pagmamatay? Sabi ng isa pang tagapugot, matagal na akong tagapugot. Pero hindi ko mapaluhod ang batang ito. Sigaw ni Qin Shiking, lumayo kayo, kayong walang silbi. Kahit malapit ng mamatay, bastos pa rin. Sagot ni Kiao Mu, gusto mo ba na maging desente ako pagkatapos mamatay? Sinipa ni Qin Shiking ang mga binti ni Kiao Mu. Narinig ang tunog ng nabaling buto. Ngunit nanatiling nakatayo si Kiao Mu. Gulat si Qin Shiking. Umiti si Kiao Mu at nagsabi, pakinggan nyo. Ako si Kiao Zong, hindi lumuluhod sa langit, hindi lumuluhod sa lupa. Lalo na sa emperador na parang aso at sa mga bulaan. Gulat si Jiang Chen. Langit nakalitaw na ang buto niya. Pawisang sabi ng isang lalaki, may tao pala talagang hindi takot mamatay. Dagdag ng kaibigan niya, pero kalabanin ang emperador at ang mga banyaga, kahit ilang buhay ay kulang. Sigaw ni Qin Shiking sa tagapugot, bakit ka nakatayo pa? Pugutan na! Nag-alinlangan ang tagapugot. Pero hindi pa siya lumuluhod. Sigaw muli ni Qin Shiking, huwag mo nang intindihin. Pugutan na! Habang binababa ng tagapugot ang kanyang espada, sumiklab ang araw sa itaas. Tumahimik ang paligid. Nanatiling nakatayo ang katawan ni Kiao Mu. Hindi man lang kumurap si Jiang Chen habang pinapanood ang eksena. Naisip niya, ang punong malaki ay nagsisimula sa maliit na usbong, nauunawaan ko na ang sinabi ni Bayaning Kiao bago siya namatay. Hindi ko siya bibiguin, ipapakalat ko ang kabayanihan ng pamilya Kiao. Malungkot na nag-isip si Fang Yuan, matandang Kiao. Naalala niya ang sinabi ni Kiao Mu kamakailan. Bata, kung gusto mong suklian ang kabutihan ko, iwanan mo ako ng pilak sa ilalim ng punong baluktot ang lieg sa libingan. May kukuha mula sa pamilya Kiao. Mahigpit na hinawakan ni Fang Yuan ang kanyang sibat at naisip, Bayaning Kiao, huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang iyong hiling. At nanatili siyang tahimik sa kanyang kinatatayuan. Sa itaas, pinanood ni Daozen. Sinabi niya, interesante ang pamilyang Kiao. Tatandaan ko yan. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Kiao Mu. Longevity Lock. Sinabi ni Kiao Mu, nasasabik akong malaman. Anong klaseng gantimpala sa kamatayan ang makukuha ko sa pagkakataong ito? Isang abiso ng sistema ang nagsabi, antas ng pagtatasa ng kamatayan, immortal daw bell ringer gantimpala sa kamatayan, ganap na kaganapan bonus na puntos sa kasanayan, 200 puntos balanse ng kasanayan, 200 puntos limitasyon ng muling pagkabuhay sa loob ng 7 araw, 4 sa 5 beses na pabulala si Kiao Mu, ohoho. Srango. Ibigay mo na agad ang lahat ng gantimpala. Abiso ng sistema, Immortality Fist, Aura Training Chapter, Perpekto, 100% Body Transformation, Perpekto, 100% Technique, Perpekto, 100% Celestial Demon Dismantling Shadow Step, Perpekto, 100% pinagbagsakan si Kiao Mu ng mga abiso at humalakhak siya ng malakas, hahaha. Gaya ng inaasahan sa isang gantimpalang Srangoy. Abiso ng sistema, Mount Sumeru King Scripture, ika-5 antas, 100% Rippling Inner Strength Technique, Triple Wave, 100% Martial Saint Spirit Rhino Technique, bahagyang tagumpay. 100% sabi ni Kiao Mu, maliban sa 3 to na di ko pa rin lubos na maintindihan, lahat ng iba ay nasa perpektong antas na. Enan. Vitality.
Bagong tagapagpahiwatig ba ito? Abiso ng sistema, kalagayan ng vitality, bumababa. Naisip ni Kiao Mu, parang bigla akong tumanda ng 60 taon, at ang 60 taong karanasan sa martial arts ay katumbas ng ilang buhay ng ibang mandirigma. Kaya pala bumaba ang vitality ko, dahil lumampas sa kapasidad ng katawan ko ang dami ng skill upgrades na ito. Hindi, siguro ay nasa pinakamababa na talaga. Pero dahil umabot sa ika-5 antas ang Mount Sumeru King Scripture, bumalik sa 70% ng rurok ang vitality ko. Habang tinitingnan ang abiso ng sistema, matapos mabasag ang unang kadena, doble ang gantimpalang puntos sa bawat kamatayan. Hindi na ipapakita ng sistema ang natitirang haba ng buhay. Bawas buhay ay random, batay sa pagtatasa ng kamatayan. Kung may pagtutol ang host sa bawas buhay kada kamatayan, may isang pagkakataon para umapela. Kapag matagumpay ang apela, maaaring maibalik ang binawas na buhay. Kinamot ni Kiao Mu ang ulo at napaisip, ano nang ibig sabihin nito? Dati, 1 taon kada kamatayan ang nawawala, pero ngayon, posible nang mawala ang lahat. Ibig sabihin mas malaki na ang kinikita ko sa pagbabalik buhay, pero mas malaki rin ang panganib, ganun ba yon? Abiso ng sistema, babala, napansin na nasa panganib ang utak ng host na mag-overload. Agad na pilit na pag-log out mula sa dagat ng kamalayan. Umalma si Kiao Mu, oy. Pwede bang dagdagan pa ang mga pahiwatig? Lumitaw si Kiao Mu sa tabi ng ilog. Sinabi niya, kung isipin, nasa ika-5 antas na ang Mount Sumeru King Scripture ko. Sabi ni Ginoong Haiwuya, hanggang ika-4 lang ang naabot niya. Nakakagulat, sa ganito kaikling oras, nalampasan ko ang 30 taong pananaliksik ni Ginoong Haiwuya. At mukha ko, parang nasa 20s pa rin. Akala ko dati dahil yon sa vitality ko. Pero ngayon, parang inayos talaga ng sistema, sa tulong ng Immortality Fist at Mount Sumeru King Scripture. Naka-max out ang anti-aging effect. At hindi pa perpekto ang kay Ginoong Haiwuya. Kung itutuloy ko pa ang pag-aaral at pagsasanay, baka mas lumakas pa. Aaralin ko to ng mabuti sa hinaharap. Pero sa ngayon, kuha muna tayo ng isa pang gantimpala. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.